O Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapayaman at nagpapahirap. Ikaw rin, Panginoon, ang nagpoprotekta sa bawat isa sa amin. You are our strength, Ama. Kaya naman sa umagang ito, patuloy niyo po kaming patawarin, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Ano man ang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, Ama. Dalangin ko po sa oras na to, Panginoon, na patuloy mong proteksyonan ang gawaing ito, Ama. Hallelujah. At buksan mo ang bawat isip at bawat puso ng bawat isa, Lord, na maunawaan, Panginoon, ang gusto mong ipahayag sa araw na to, Panginoon, na siyang magbibigay ng kaalaman sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, ng mga bagay na pinagkaloob mo sa aming mga buhay. Patuloy ka naming pasasalamatan, Ama. Gamitin mo lang ako na maging alulod, Panginoon, ng iyong pagpapala, Ama. Patuloy po ako nagpapasalamat, nagpapagamit sa iyo, Ama. Kasangkapanin mo lang ang aking buhay, Panginoon ko, na maging pagpapala po sa maraming tao, Lord God. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang maglagay ng bawat salita sa aking mga labi, Panginoon, at magkaloob, Ama, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, upang maipahayag ko, Panginoon, ang iyong karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito sa loob ng gawain, Panginoon, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. So tayo po ay dadako po, ano? So pag-uusapan po natin yung cursed, ano po? So tayo po ay dito uunawain natin kung gaano kahalaga yung importance ng blood sacrifice po, ano? So purihin ng Diyos, tayo po ay um, tayong mga mananampalataya, ano po, maraming mananampalataya na hindi nalalaman yung ating rights at karapatan. Ano po? Katulad po ng sinabi ni Ate Jane kanina, nung nalaman niya at naunawaan niya identity niya, nag-iiba. Nag-iiba po yung way ng pananalangin, nag-iiba yung way ng ano mo kung paano kang nagpe-pray sa Lord, 'di ba? At nakikita mo yung kagandahang loob ng Diyos no po, sa bawat isa sa atin. Kasi po, totoo yun, dapat nating maunawaan. Dahil sabi nga ng Lord, di ba, sa Luke 16:8, sabi niya, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Naano niyo po yun, ano? Tayo, tayo na mga makadiyos, no po, naaano tayo na parang sa English mas na-overhead tayo ng mga hindi makadiyos. Alam niyo yon, yun yung nakakalungkot na ikinalulungkot ng Diyos na mas matalino pa, no? Mas inaalam pa ng demonyo yung kapangyarihan, 'di ba? Kaysa sa atin na mga makadiyos. Naano niyo po ba? No? Mas alam tayong atakihin kaysa tayo, mas alam nating atakihin sila. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon, ano? Tuturuan tayo ngayon. Kaya nga sabi ng Lord, sabi niya, ang mga people ko, 'di ba? Nape-perish sila. Bakit? Kulang ng karunungan. Na po? Tandaan niyo po, ano, hindi lang napapahamak ang mga Kristiyano na pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, 'di ba? Pag sabi niya, 'di ba sa salita niya, ang mga tao na tumanggap at nanampalataya sa kanya will never perish. Pero sinabi din niya sa salita niya, dahil sa kakulungan ng karunungan ng isang tao, 'di ba, ng kanyang God people, mismong si God ang nagsabi, because of lack of knowledge, my people are perish. 'Di ba? Na po, nag-aano tayo, naghihirap tayo dahil hindi natin sinasaliksik, hindi natin inaalam. Mas inaalam pa ng mga demonyong mga tuso, sabi nga niya, kaysa sa makadiyos. 'Di ba? That is the word of the Lord. 'Di ba? That is the word. 'Di ba? Siya mismo. 'Di ba? Mas alam pa nilang dayain tayo. 'Di ba? Kasi hindi natin alam yung kapangyarihan natin. Amen? Kung meron po kayong Bible, no? Pakibasa nga po. Basahin ko po sa English, basahin niyo po sa Tagalog. Tayo po ay magbukas sa Genesis 8. Genesis 8, verse, okay, 20 po, to 22. Okay. Sabi niya po dito, Genesis 8, 22. Sa King James po ako, no? Then Noah built an altar
to the Lord, and took of every clean animal and of every clean bird, and offered burnt offering on the altar. 21. The Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground of man's sake, although the imagination of the man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living things as I have done. 22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Amen. Pakibasa nga po sa Tagalog. Amen po sis, basahin ko po. Amen, sabi po dito sa verse 20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Verse 22 po. Hanggang naririto, buo ang daigdig, tag-tanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Ang araw ay gabi, hindi mapapatid. Amen po sis. Amen. Praise the Lord. Ano po? Ano sabi niya? Simula nun kay Noah, hindi na daw niya ika-curse. Amen? So, sino pong nakakaalam sa inyo dito, no, kahit sa mga pastor natin, why God rejected Cain offering? Why God rejected Cain offering? Sino pong nakakaalam sa inyo? Ano pong yung mga sagot nyo? Anong yung inyong alam? Bakit ni-reject ni God yung offering po ni Cain? Anyone po? Amen po sis. Amen po? Dahil po, yung offering po kasi ni Cain, ano po is, hindi po talaga nakakalugod sa ating Panginoon. Yung ani po niya sa bukid, yung hindi nakakalugod. So parang pinili niya yata yung hindi magandang parte ng mga ani niya. Amen. Sige po, Kuya Pao, salamat. Salamat po, ano. So, purihin ang Panginoon. Bakit kaya? Ano po? Bakit kaya ganun si Cain? Ano po, alam niyo sa totoo lang po, kahit ako, nabasa ko na po siya, pero nung pinaunawa ng Panginoon, ano, by the grace of God po, naunawaan ko, na kaya pala, ganun na lang yung mga bunga ng mga tanim ni Cain. So sabi niya po sa Genesis 4, isulat niyo po ano yung mga ano natin, no. Sa Genesis 4:1, ang sabi niya po, pakitingin po sa Tagalog, now Adam knew Eve, his wife, and she conceived the bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. So, ibig sabihin po, si Adam po is from the Lord. Amen? Alam po natin that he is came from the Lord. Maaaring hindi katulad natin na na-born again siya, but Adam is from the Lord. So, he is a born again. No? Let's consider him as a born again. Then, she bore again. Na po? Then, she bore again, this time, sa verse 2 po, his brother, Abel. Na po? Now, Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Amen? So, sabi niya po sa verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought in offering of the fruit of the ground to the Lord. Amen? So, in-offer po, si Cain ay tiller ng ground. No po? Kumbaga, siya ay kasi they are not in the field, ano? They are in the garden, di ba po? Sila Adam noon, nung panahon na yon. So, dito po makikita natin, para malaman at maunawaan po natin
na nagkaroon ng parang panibagong copy si Adam sa pamamagitan ng kanyang anak na si Cain. Kung iisipin niyo dito, merong ulit na another na si Cain na pinanganak, and he is God, Pinili siya ng Diyos, siya ay from the Lord, hindi siya sa kahit saan, siya ay from God. Amen? So makikita po natin dito, most of us, sa atin pong mga Kristiyano po, we live in permissive. Pag sinabing permissive po, sa Tagalog, mas pinipili po natin yung parang, sa Tagalog, yung parang okay na siya, yung katanggap-tanggap na siya. Tingnan po natin, yung permissive. Ayan. Ang permissive po, yung napahintulutan na lang. Parang napahintulot. Nagkaroon siya ng permission, Na marami sa ating mga Kristiyano po that we live in permissive, not in the perfect will of God. Kumbaga, napahintulutan na lang tayo. Hindi siya katulad na dapat tayo ay perfect kung hindi nagkasala si Adam. Amen? Kaya tayo namumuhay, mostly sa atin is permissive, not in perfect will of the Lord. Amen? So, kaya po, makikita ninyo sa Genesis 3:17, sabi niya dito, then to Adam, he said, because of heeded the voice of your wife, sabi niya, nagalit po si God dito, dahil pinakinggan mo yung boses ng tatay, ng asawa mo, sabi niya. And he have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Tingnan niyo po kung ano yung kinurse niya. Curse is the ground for your sake. Ano yung kinurse niya? Yung ground. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorn, 18 po, both thorn and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. So, kaya pala, Kaya pala hindi makaani si Cain. Nagigets niyo po? Kaya hindi siya makakuha ng magandang bunga ng kanyang pinaghirapan dahil mismong si God ang nag-curse ng ground. Diba? At anong sabi po sa salita ng Diyos? Kung ano ang sinumpa ng Diyos. Diba? Kung ano ang kinurse ng Diyos, hindi yan maaano ng tao. Ng kahit sino. Amen po ba? Ngayon po, nauunawaan niyo na ba kung bakit hindi nakapaghain ng maganda si Cain sa God? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi dito, Kung nakikinig po kayo, kasi napakaganda po, kung mauunawaan lang po natin. Maaaring ngayon nyo lang din narinig. Na hindi dahil hindi niya gusto na mag-serve sa Lord ng maganda. 'Di ba? Kundi dahil kinurse ng God sa Genesis 3:17-18 ang ground. Hindi ngayon siya makapagpaganda ng mga tanim at bunga. Amen? Kaya kahit anong piliin niya, Kuya Pao, hindi siya makakuha ng maganda na ani. Kasi mismong si God pala ang nag-curse ng ground dahil sa ginawa ng kanyang tatay. Amen? So yun po ang dahilan, kung bakit si Adam po is not called. Sabi niya, hindi siya tinawag para maghirap sana siya, para magbungkal. Hindi yun ang kapanawagan kay Adam, di ba? Ang kapanawagan sa kanya ay mamahala. Di ba? Mamahala po. He is, di ba? Pero anong nangyari? He is the tiller of the ground. Di ba po? Kasi nasa garden siya, wala naman sila sa field. Kaya simula noon, simula nung kinurse ni God ang ground, tingnan niyo po, napansin niyo ba, nung tinukso sila nung ahas, yung ahas nasa taas ng puno, nakakapit sa puno, di ba? Pero simula nung kinurse ni God, ang lupa, ang ground, gumapang na ang ahas sa ground. Amen? Lahat ng nilikha ng Diyos noon ay maganda sa paningin ng Panginoon. Maganda at perfect sa paningin ng Diyos. Amen? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, bubulay-bulayin niyo po, Papasok kayo sa loob ng Bible at hihimay-himayin niyo ang bawat word ng Lord. Wag lang sa Tagalog, pati sa English. Kasi nag-iiba siya ng translation.
Kaya simula nung kinurse ni Lord ang ground, bumaba na ang ahas. Di ba? Hindi ma-curse ni God si Adam because Adam is already blessed. Amen? God create Adam. Di ba? Hindi niya pwedeng i-curse si Adam kasi binless niya si Adam. So ano yung kinurse ng God? Yung ground, hindi si Adam. Amen? Yung ground, yung lupa ang kinurse niya. Hindi si Adam. 'Di ba? Kasi ano po sabi, hindi na magiging totoo yung sinabi ni God na hindi ka pwedeng i-curse ng ibang tao kapag ang Diyos ang nag-bless sa'yo. Tama po ba? Amen po ba? May kasama po ba ako dito? 'Di ba? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon sa salita niya? 'Di ba? Kaya from that moment, 'di ba po, Amen. nag-move na sa ground ang snake. 'Di ba? Pinapamahalaan niya na tuloy yung mga lupa kasi yun yung kinurse ng Diyos eh. Hindi siya makapunta sa mga bagay na bless. Amen? 'Di ba? Kaya instead na kumain sila ng mga bunga lang noon, dapat hindi naman talaga siya naghihirap. Pero dahil sa kasalanan na nagawa nila, 'di ba po? Kinurse sila ng Panginoon. Kaya nga alam niyo po no, yung mga halaman na may tinik. Na po, ang halaman na may tinik, yan po ay tanda ng curse. Na po, ang halaman na may tinik. Makikita niyo po sa Luke 4, pabasa nga, Luke 8 po, no, yung parable ni God about sa mga halaman. Sa Luke 8 po, Kuya Pao, 4 hanggang 7. Ano po, Luke 8 po? Apo, Luke 8 po, 4 and 7. Sige po, teka lang po. Luke 4:8-7. Lucas po, Luke 4, Luke 8 po, Luke 8, 4 hanggang 7. Luke 8 verse 4 to 7. 4 hanggang 7. Amen. Sabi po dito sa kanya mga salita, sa Luke 8 verse 4 hanggang 7, sabi po dito, nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Verse 6, may binhing namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. Verse 7, may nalaglag naman sa may dambuhalang matinik at nang lumago ang damo, sinakal nito ang mga bining tumubo roon. Amen po. Amen. So makikita niyo po sa Genesis 3, na po, sa Genesis 3 sa 18 sinabi ni Lord doon, sabi niya doon, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Na po, kinurse ni Lord. So dito po sa Luke, makikita niyo dito yung mga yung parable po na dinescribe ni Lord, yun yung mga tinatawag na mga unbelievers. Tapos yung mga nakakapakinig ng salita pero hindi sila nagbabago kasi nilagyan na nila ng tinik yung kanilang puso. Kasi 'di ba kapag may tinik ang isang kapag may tinik at nasaktan ka, you cannot touch that, 'di ba? Kapag may tinik ang isang bagay, hindi pumipigil yun sa para i-touch, tama? Na po? Yun yung kapag may tinik, 'di ba? Kahit napakaganda ng rose pag may tinik yun, napipigilan kang hawakan. Amen. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon doon. Kaya yung mga nag-iiwan siya ng sugat. Yung iba naman nakakapakinig pero kapag nare-rebuke, nasasaktan sila, 'di ba? Ayaw nilang baguhin yung sarili nila kasi nasaktan sila before. Andun na lang sila. Ayaw na nilang umalis doon. 'Di ba? Kasi andun na yung curse, andun na yung tinik sa kanilang mga puso. Many of people sa churches ganun na nangyayari sa atin. Na po, sa mga mananampalataya, ganun pong nangyayari. Hindi natin namamalayan. Nagkakaroon tayo ng tinik, 'di ba? Sa puso natin. Yun yung nagiging curse. Kaya nga sabi ni Lord, 'di ba, magpatawad ka at patatawarin ka rin. 'Di ba po?
Kaya nga, ito yung dapat iniingatan natin kasi ito din yung babala sa atin ng Panginoon about sa halamang tinik. Kung di ako nagkakamali, yan yung parabola ni Lord about sa mga halamang tinik. No? Kasi from the Old Testament po, yan ang sinumpa, no? Sinumpa ng Panginoon kay Adam. No po? Kaya ganun na lang na hindi makapaghain si Cain, no? At naging dahilan ng pagpatay niya sa kanyang kapatid. Amen? Kaya ganun din tayo, no po? Ang Diyos po, binibigyan tayo ng kapangyarihan, no? Para mag-bless tayo. Ang Diyos din ang nagbibigay ng power to bless and to curse. Katulad po ng nabasa natin. Ang Diyos ang nag-curse sa ground. Amen? Kaya nga, hindi po, walang ability ang demon, no po? Wala siyang ability na mag-curse sa'yo, lalo na kapag ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kaya dapat po malaman natin na kung tayo ay may banal na espiritu, ano po, hindi na tayo maka-curse. Hindi na tayo pwedeng i-curse. Amen? Kung tayo ay balot ng dugo ng Diyos at tayo ay may banal na espiritu sa mga tunay na tumanggap sa Diyos. Ano po, hindi ka pwedeng i-curse ng demonyo dahil wala siyang kapangyarihang i-curse ka. Ano po? Wala siyang kapangyarihan na i-curse ka. Amen? Kaya nga ang ginagawa niya, ginugulo niya yung ground mo. Yung nasa paligid mo lang ang ginugulo niya, pero he cannot touch you. Amen? Kaya tayo nagugulo, yung family, yung church, yung ministry, di ba? Di ba po? Pero hindi ibig sabihin dahil may Holy Spirit ka, na po, hindi ka niya pwedeng magalaw yung mga paligid mo. 'Di ba? Kaya nga, ikaw lang ang hindi niya pwedeng magalaw, pero pwede niyang galawin yung grounds mo. 'Di ba? Naririnig ko si nanay kanina, hindi niyo ba napapansin? Parang nag-i-invest ka, meron kang pera, mamaya ubus na agad, 'di ba? Hindi kayo nagtataka na parang bakit meron kang pera tapos mamaya ubus na, tapos may pagdadalan ka, bakit may pera ka naman tapos biglang may problemang biglang darating, 'di ba? Yung mga ganon. Ginugulo niya, no? Ikaw hindi kanya pwedeng i-touch, pero yung environment mo, katulad ng pinag-aralan natin sa unclean spirit, pwede niyang galawin. Amen? Na po? Kaya dapat matalino po tayo. Na po? Dapat matalino tayo kasi lahat ng mga hindi tumatanggap sa Panginoong Diyos, lahat yan may espiritu ng demonyo. May mga unclean spirit yan. Amen. Kaya nga sinabi ni Pablo, 'di ba? Lahat tayo ay galing sa darkness, 'di ba? At ngayon tayo ay nasa kingdom na. 'Di ba? Ganun yung ano niya sa atin. Hinugot tayo from the darkness sa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan na tayo, 'di ba po? 'Di ba? Yun ang sabi niya. Kaya tayo ay dating mga patay sa mata ng Diyos, sabi din po ng salita ng Panginoon. Amen? At ngayon ikaw ay buhay na. Dati kang naglalakad na patay sa mata ng Diyos, 'di ba? Dati tayo may mga ilan si Magdalena, ilan ang lumabas na spirit sa kanya? 6 na tinanggal ng Panginoon, 'di ba? Yung sa Mark 5 na inano natin, ilan yung pinaalis ng demonyo sa unclean spirit, no? Ilan yung unclean spirit na umalis sa kanya? 2,000. Ikaw kaya nung hindi ka pa Kristiyano, ilan kayo lumabas sa'yo? Amen? 'Di ba? Dati tayong patay sa harap ng Diyos. Amen? Dati tayong may demon, dati tayong may evil, lahat tayo patay. Na po? Kaya ngayon, tayo ay tunay na tumanggap na po. Na po? Tayo ay binless. Napaka-blessed po talaga natin. No, kaya nga ang mga they can only destroy our ground, but they cannot destroy you. 'Di ba? Pag alam mo ang karapatan mo, hindi ka nila made-destroy, hindi ka rin nila matatouch. Kasi mahalaga ang tumubos sa'yo. Sabi nga 'di ba? Mabigat ang halaga ng tumubos sa'yo. Kung alam mo Kaya nga sabi, 'di ba, nung binasa natin kanina sa simula, sa Luke, 'di ba? Inuna kong basahin yung sa Luke 16:8. Mas inaalam pa ng mga kaaway kung paano tayo matalo. Mas inaalam pa nila kung ano'y kapangyarihan na meron tayo kesa sa tayong mga makadiyos. Kaya tayo nadi-destroy. Kasi hindi natin alam ang kapangyarihan na meron tayo. Mas inaalam pa nila kung paano tayo atakihin. 'Di ba? 200,000 years ago, pinag-aaralan tayo ng kaaway.
Mas natutunan pa nila kung paano tayo agawin kaysa tayong mga mananampalataya kung paano lumaban. Amen? Di ba? Kaya nga dahil sa kakulangan ng karunungan natin, tayo ay napapahamak. Kasi hindi natin sineseryosong inaalam samantalang sila, seryoso silang pabagsakin tayong lahat. Amen? Pero tayo, mas madalas, winawalang bahala natin. We are foolish, we are wicked. Kasi ayaw nating alamin, ayaw nating saliksikin. Kaya minsan po tayo ang napapahamak kahit nasabihin na tayo ay mga mananampalataya na. Yung iba sapat na mananampalataya, I am saved. Once I save, sabi na. 'Di ba? Mga maling doktrina, maling katuruan na, maling alam kaya pagdating sa harap ng Diyos, hindi nila alam, pabababain sila. Hindi kita kilala, lumayas ka sa harapan ko. 'Di ba? Pagdating na ng Diyos, katulad ng 10 virgins, 'di ba? Yung 5 foolish kasi hindi prepare. 'Di ba? Pure but not prepare. Yun yung napakadelikado. Akala mo maka-Diyos ka na, akala mo anak ka na ng Diyos, yung pala hindi ka naka-prepare. 'Di ba? Ang dami mo palang bagay na sinayang na hindi mo inalam. At dahil sa lack of knowledge na yon, napahamak ka. Kaya mula noon po hindi nagpo-produce, 'di ba? Ang ground. Kasi noon wala pang ulan. Walang ulan, 'di ba? Wala pong ulan. Kaya makikita po natin dito na po that we are blessed kung alam natin gamitin. Kung alam nating tanggapin, kung alam nating pahalagahan, at kung alam nating bigyan ng importansya ang blessing ng Panginoon sa atin. Kaya po natin pinag-aaralan to. Na po? Si Tatay Abraham ay blessed na tao, no? Siya po ang pinili. Pinili siya ng Panginoon na sobra siyang blessed. May mga people din na nadikit kayo, no? Simula nung dumikit kayo sa kanila, naging maayos yung inyong mga pamamalakad. Nung malayo kayo sa kanila, puro problema yung nararanasan ninyo, puro ganito. Parang ganun kay Abraham, no? It's not the ground, no? It's not the ground. It's the person, no? Na kung nandun siya, kung saan siya nandun at tinouch niya yung ground, kung saan lumilipat si Tatay Abraham, nabibless din. Amen po ba? Di ba? Sabi pa nga niya wala siyang pakailam nung namili si Lot, no? Di ba? Nung nakadikit si Lot kay Abraham, nabibless siya. Akala niya, bless na siya. Minsan, ganun ka rin. Minsan tayong mananampalataya, ganun din tayo. Pag nadikit tayo sa mga spiritual natin, sa mga pastor natin, sa mga leaders natin, no? Nung akala natin bless na tayo, bigla tayong humiwalay, bigla natin silang iniwan. At nung humiwalay tayo sa kanila, no? Nawala na rin yung blessing. Sino po yung nakaranas ng ganun? No? Meron naman yung nakadikit ka dati sa kanila, pero nung lumabas ka sa kanila, dun naman bumuhos yung blessing. Amen po ba? 'Di ba? May mga ganun. Kaya nga sabi ni Abraham, 'di ba? Sabi ni Abraham, noong nandun siya, sabi niya, "O sige," sabi ni nag-aaway yung kanilang pastor, no, kung yung nagpapastol nila kasi sobrang dami na nga, sobrang blessed na nga sila Abraham at saka si Lot eh. Akala ni Lot na be-blessed siya dahil sa kanya. Ang di niya alam, dahil nasa right relationship siya kay Tatay Abraham. Kaya nung lumayo siya kay Tatay Abraham, saan siya napunta? Sabi pa niya, pinipili mo yan kasi malapit sa tubig, sabi niya pa kay Tatay Abraham kung nagbabasa po kayo, no? Kaya magbabasa po tayo para nakaka-relate tayo sa mga kwento. Pero nung lumayo siya kay Tatay Abraham, anong nangyari? 'Di ba? Nawala. Unti-unting nawala. Hanggang dati nandun lang siya near to the Sodom. Nung ililigtas na siya ni Tatay Abraham, anong nangyari sa kanya? Nandun sa gitna ng Sodom. Pero nung bumukod sa kanya si Tatay Abraham, at pinili ni Tatay Abraham, sige, mamili ka kung anong gusto mo. O siya ang pinapili, di ba? Pinili ni Tatay yung hindi niya pinili. Pero na-bless pa rin si Tatay Abraham. Why? Because God blessed Tatay Abraham. Ang blessing na kay Tatay Abraham, hindi na kay Lot. Kaya nung nawala, nung humiwaylay na rin siya sa tatay niya, sa uncle niya, di ba? Nadaluyan ng blessing na konektado sa Diyos. Nawala na rin ang kanyang blessing. At anong nangyari sa kanya? Napahamak. Sometimes you need to have the right relationship. Hindi lang sa ground. Kasi yung tao na yun,
Kapag yung tao na yun na binigay sa'yo ng Panginoon, doon ka nakakonect, lahat din magmamanifest sa'yo. Di ba po? Hindi ka makakurse kasi you are blessed at nakakonect ka sa taong blessed. Amen? Kaya magpo-produce siya. Na po, magpo-produce siya ng blessing kasi that is already blessed. Amen? Kaya nga, ano nangyari? Nung kay Tatay Noah, that is the first rain. Tama po ba? Ano pong sabi sa Genesis 2:5? Natin na. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it the rain on the earth, and there was no man to till the ground. Ano pong sabi sa Genesis 2:5? Sa Tagalog po. Hindi po umuulan. Na po, kasi walang magtitil ng ground noong mga panahon na yon. Hindi pa po pinapaulan ng Diyos. Na po, ang kauna-unahang ulan, na po, nung kay Tatay Noah po. No? Kaya nga dito makikita mo dito sa Genesis 2 po, 1:3, sabi niya dito, Genesis 2:1-3, past the heaven and the earth, and all the hosts of them were finished. And on the seventh day, God ended his work which he has done, and he has rested on the seventh day from his work which he has done. 3. Then God blessed the 7 days and sanctified it, because it is the rested from his work which God has created and made. Some people, akala po natin, no, kahit ako po, inaamin ko sa sarili ko, akala ko yung 7th day ay rest talaga. That's what I know. Pero nung pinaunawa sa akin, ang rest pala, sa ibig sabihin sa Hebrew, ay to finish and to satisfy. Kailangan sa ikapitong araw, dapat may mga na-accomplish ka, no? Na mga ano, and to satisfy. Kailangan satisfied mo sa mga ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo on the 7 days. Na mga bagay na para sa Panginoon. Kasi that is your blessing. Kaya dapat na pinilalaan pala natin sa Kanya, no? Hindi magpapahinga ka. Hindi yung nahihiga ka, hindi magpapahinga ganun. Kailangan, sabi nga ni Lord, sinanctify niya. Di ba? Sanctified it. The 7 days and sanctified it, sabi niya po. Na po? Kaya, makikita niyo doon, nakita niyo po, si Abel, na po, si Abel ay naging shepherd. Amen? Si Abel ay hindi nagdidig ng ground. Na po? Si Abel ay naging shepherd. Siya ang kauna-unahang pastol, no? Sa creation. Yung anak ni Adam na si Abel ang kauna-unahang naging pastol. Na po? Kaya dito makikita natin na nagkaroon ng blemish and defect yung kinurse ng Lord, kaya naapektuhan ang ground. No po? Kaya yun yung makikita natin dito na yun ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapag-alay ng magandang hain sa Panginoon. And then sabi niya sa Genesis 4:4-7, Abel also brought the firstborn of his flock. Pakihanap po, pakibasa po sa Tagalog. And of their fat, and the Lord respected Abel. Ano daw? Tingnan nyo, the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and it desire it for you, but you should rule over it. Pakibasa nga po sa Tagalog. Genesis 4 po, 4-7.
4 hanggang 7. Amen po. Genesis 4 verse 4 hanggang 7. Amen po, sabi po dito, kinuha naman ni Abel ang isa sa kanyang panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinadugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, ano ang kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangang mapaglabanan mo ito. Amen po. Amen. No po, dapat hindi siya nagtitil ng ground, no? Dapat hindi siya nagtil ng ground. Dapat po ang ginawa niya lang, kung nagtanim sana siya, hinang niya. Hinang niya po, tsaka pinanood lang. Kailangan mamahala lang siya. Kaya lang ang ginawa niya, tinouch niya yung ground na mismong Diyos ang nagsumpa. Mismong Diyos ang nag-curse. Na po? Kaya nag-struggle siya. Kasi yung ginagawa niya, no, sabi niya, dapat ni-rule mo. Diba? I-rule over it. 'Di ba? Dapat ikaw ang nagpatupad ng rule mo, hindi mo dinig yung bagay na kinurse niya. Na po, hindi niya maunawaan. Hindi niya nauunawaan ng mga panahon na yon. Hirap na hirap siya, nag-struggle siya, na nagdig ng ground. Amen? Kaya hindi siya nakaani ng maganda. Kasi dapat, ang ginawa niya, kasi nasa garden siya eh. Wala naman sila sa field. Wala po sila sa field. Wala sila sa bukirin. Ano po, 'di ba? Nung panahon ni Adam, wala sila sa bukirin, katulad ng mga tayo ngayon. Kaya tingnan niyo po tingnan niyo ngayon, 'di ba? Tayo may mga bukirin na, 'di ba? May mga taniman na, 'di ba? Saan po umaani ang mga tao ngayon? No po? Napapansin niyo? Marami po ang farmer ngayon. No po, kaysa noon. Sila nasa garden, no? Pinapaunawa ko lang po, yung place nila noon, wala sila sa anong tawag doon, bukirin. Nasa garden sila actually. No? Ang trabaho lang dapat nila ay pamahalaan yon. Hindi naman kailangan niya mag-struggle eh. Kasi binigyan sila ng dominion as God said in Genesis 1:26. 'Di ba? May dominion sila over it, 'di ba? Kaya nga sabi dito, dapat ni-rule mo. 'Di ba? 'Di ba? Kung inisip mo at ginawa mo mabuti, sabi ng Diyos, parang inaano siya noon, dapat nag-isip ka. Marami sa ating mga Kristiyano, sabi ko nga po sa inyo, basa ng basa, hindi inuunawa. Diba? Basa ng basa, andun yung wisdom pero hindi naiintindihan. Andun yung knowledge pero walang wisdom. Diba? Kaya nga, sabi nga po, diba sa una, kaya tayo napapahamak dahil sa kakulangan ng karunungan natin. Hindi mo naman kailangan mag-struggle eh. Diba? Yun naman talagang gusto ng Lord, hindi sila mag-struggle. Diba? Dapat nga pinapamahalaan mo lang. Anong ginawa mo? Dapat hinang mo, pinapanood mo lang na magbunga yan. Diba? Kasi lahat noon nagbubunga lang. Nasa garden sila. Di ba po? Hinang niya dapat, hindi ko alam kung anong himala nila noon, pero ganun kasi, kinreate ng God na maganda, lahat may mga bunga na. Tama ba? Yung garden maganda, kinakain nila yung mga prutas, kinakain na lang nila, pinapamahalaan na lang nila, hindi nila kailangan maghirap. Yun ang disenyo ng Diyos kay Adam. Amen? At kay Eve. At sa mga anak niya. Amen? Ganun kaganda ang disenyo sa kanya. Pero itong isa, si Abel. No? Si Abel is a blessed. Kasi blessed ang tatay niya. Diba? Tingnan niyo generation natin. Pag may isang Kristiyano, yung kasunod na pamilya niyan, yung anak mo, yung susunod na anak mo, laging may Kristiyano. Yung generation by generation, magkakaroon ng Kristiyano. Maniwala po kayo. It is because of the blessed great-great-grandma
Merong isa sa inyo. Sa mga pamilya ninyo noon may Kristiyano, kaya ka naging Kristiyano. May isang pamilya na Kristiyano, kaya ka naging Kristiyano. It's a generation by generation. Kapag may isa, kaya sabi ng Lord kapag may isa na tumanggap, di ba, ang buong pamilya ay maliligtas. Generation by generation, tumatalon siya. Kaya mali yung pagkakaunawa ni Cain kahit na kahit na sila ay blessed, mali ang pangunawa niya, mali ang wisdom. Pero itong si Abel, nauunawaan niya. Parang nauunawaan niya yung mga bagay na alam niya, no? Meron lang something sa puso niya, 'di ba? Na alam niya sa puso niya na ang kinurse lang ng Diyos ay ang ground, hindi ang living things. Amen po ba? 'Di ba? Kaya naging shepherd siya. Siya ang kauna-unahang pastol, si Abel. Ang kinurse lang ng Diyos that time is yung ground, yung lupa. Kaya hindi nakapaghain ng haing perfect, no? Kaya dahil yun kinurse ng Diyos, ayaw niya. Tayo akala natin ganun-ganun lang ang Diyos minsan Akala natin mag-aawitan natin ng Diyos basta ka lang umawit no? Hindi natin ginagawa yung the best, no? Yung respectful sa harapan niya. Wag po ganon. Wag po ganon. No? 'Di ba? Kasi sabi ni Lord respected Abel. Nagre-respeto rin pala ang Diyos, mga kapatid. Na po? Yung Diyos nga marunong rumespeto. Ikaw hindi ka marunong rumespeto, basta kumanta ka na lang. Hindi mo pinaghandaan. Hindi man lang pinaghahandaan ang pag-awit sa Panginoon. Hindi man lang nataasan ng value. Kasi alam mo kapatid, pag inaayos mo ang paglilingkod sa Panginoon, nire-respeto ka din niya. Kasi alam mo siyang irespeto. Kapag nire-respeto mo yung oras para sa Panginoon, ire-respeto ka rin niya. Marunong rumespeto ang Diyos. Kaya kung mababasa niyo po ito sa King James, Abel, Lord respect Abel, yung hinain niya, nirespeto. Once na kinurse na ng Diyos, wag mo ihahain sa Diyos ang kinurse. Kaya nga, anong nangyayari sa iyo, Kuya Pao, Ate Jane, pag bumabalik kayo sa dating lumang pagkatao nyo? Pag bumabalik tayo sa lumang pagkatao natin, Nanay Andrea, Ate Pabrin, pag yung mga bagay na ginagawa natin, ngayon na tayo mananampalataya na at binabalikan nyo, that is the curse. Kinurse ni Lord yung lumang pagkatao natin. Huwag mo nang babalikan yun. You are new creation, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, they are new creation. The old has gone, and all things are new. Kaya kapatid, wag kang magkakamali na babalikan mo pa yung kinurse ng Lord. Because the old you was cursed. Kaya ayaw ng Diyos na bumabalik ka sa putik. Ayaw ng Diyos na kumakain ka ulit ng suka na parang aso at parang baboy. Dahil pag binabalikan mo yon, you remain dead and rejected by the eye of the Lord. At hindi tinatanggap ng Lord ang galing sa ground. Amen? Hindi naging haing banal ang galing sa ground dahil that was cursed. Kaya ano yung hinain? Galing sa langit, galing sa kingdom ang anak ng Diyos na galing sa taas ang hinain para sa atin. Hindi niya tinatanggap yung nasa ground. Hindi naman, sino bang nakapagligtas? Naligtas ba ni Tatay Moises ang buong sangkatauhan? Hindi. Ginamit siya, oo. Pero hindi siya katulad ni Jesus Christ na nakapagligtas ng buong sanlibutan kasi galing siya sa ground. Si Abel din naman. Yes, tinanggap yung offering niya na maganda, na tupa. Amen? Pero hindi siya nakapagligtas ng buong mundo, ng kasalanan ng buong mundo, at naging haing banal sa Diyos. Name it, sino pang mga ginamit ng Diyos? Kahit namatay sila, hindi tayo naging malinis lahat, hindi tayo naging kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Di ba? Only Jesus from God, the Father, ang nagligtas sa ating lahat. Yung galing sa taas, hindi galing sa baba. Amen? Kaya yun lang yung tinanggap, no?
Lahat ng nag-sacrifice kay Lord, no? Si Jesus lang ang haing banal na tinanggap ni God the Father. Kasi bakit? They all created by the ground. Si Jesus is not. He is from above. Kaya nga, di ba, pag pinapanganak tayo, tayo ay na born again, we are from above, hindi sa ground. Amen? Kaya kapatid, huwag kang babalik sa lumang pagkatao mo. Jesus is from above. And you also from above. Kung ikaw ay tumanggap ng tunay sa Diyos, you are born from above. Amen? Di ba? Ang sabi nila, di ba, si Tatay David naging shepherd, Abel is the first shepherd. Amen? Pero tinawag din si Jesus na Jesus is the good shepherd. Amen? Di ba po? Jesus is the good shepherd. Pero anong sabi ni Lord? Natatandaan niyo ba sabi ni Lord, ako yung puno ng ubas. 'Di ba sabi niya, ikaw ay sanga. 'Di ba? No? Hindi pastol si Jesus. Hindi ibig sabihin sinabi niya he is a good shepherd, 'di ba? Hindi naman talaga naging pastol si Jesus. Hindi siya naging pastor. Pero tinawag siya na pastor, na shepherd. Amen? Dinescribe siya as a shepherd. Ang sabi ng God, I am the vineyard. Anong tawag doon? Ako yung puno ng ubas, sabi niya, di ba, sa John 15, na po, ikaw ang sanga. Di ba, sabi niya, ang sinong mang wala sa kanya, di ba, ang sino mang hindi nakakabit, ay malalanta, masusunog. Na po? Kaya kung ikaw ay hindi from above, kapatid, you are not from the Lord. Kaya huwag kang hihiwalay sa puno na yon. Di ba? Ikaw bilang branches, pag ikaw hindi na namumunga, puputulin ka ng Diyos, ilalagay ka niya, matutuyo ka, at ilalagay ka niya saan? Sa apoy. Kasi wala kang pakinabang. Amen? Kaya po tayo, no, tayo ay tinubos ng banal na dugo ng Diyos. Malinis, di ba? Kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoon? Sa pinakaano po natin, Genesis 8. Diba yung pinaka-main natin, 20. And Noah began to farm, no? And planted the vineyard, diba? Ano yung unang pinlant ni Noah? The vineyard. Hindi ba si Jesus ay vineyard? Sabi niya sa John 15. Amen po ba? He is a vineyard. Tama po ba? Diba? Then he drank of the wine and was drunk, and he became uncovered in his tent. And Ham and the father, no. I'm done. Hindi po. Dito sa 9. Sa 9 po pala. Yung sa vineyard lang. Dito sa 8:20, sorry. Kamali po ako. Dito pala. Then Noah built the altar, sabi niya po dito, to the Lord and took of every clean animals and clean bird of offered burnt offering on the altar. And the Lord smelled the smooth aroma. Then the Lord said to his aroma, then the Lord said in his heart, si God po, in his heart. Ano sabi niya? I will never again curse the ground for men's sake. Although the imagination of the man's hearts is evil from his youth. Nor will I again destroy every living things as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day at night shall not cease. Kaya maraming farmer ngayon. No po? Kung walang farmer, hindi tayo makakakain. Kung walang mga namamahala sa ground ngayon, hindi tayo makakakain. Simula po, nung namahalan na si Noah, naging kaaya-aya siya sa mata ng Panginoong Diyos. At tinanggal na noon, simula noon, no? Yun yung unang ulan, tinanggap po nila, no? Inantay na ni Lord yung curse sa ground. Kaya masagana na po. Kahit hanggang ngayon, masagana na po ang pag-aani. Kaya nga, sa bawat bansa, merong mga umaani ng masasagana, ng mga gulay, ng mga prutas, amen? Kasi tinanggal na ni Lord. Magaganda na rin, di ba? May mga reject na, pero may magaganda na. Hindi katulad noon, na kahit anong tanim kahit anong struggle ni Cain, hindi siya nakapag-offer ng maganda sa Lord because God itself
cursed the ground. Amen? At katulad natin, na po, kaya natin pinag-uusapan ng curse. We are not cursed anymore. We are saved by the blood of Jesus. We are saved from the God above, the Son of the living God. Kaya nga ayaw ni Lord ng old you. Nire-reject niya yon. Hindi niya nire-respect yung old you. Ang gusto niya, yung bagong ikaw. Kaya kung ayaw mong ma-curse, di ba? Huwag ka nang babalik sa luma mo na pagkatao. Never turning back. Mag-forward ka ng mag-forward kahit nahihirapan ka. Kahit nagkakaroon ka ng difficulties, know your identity in the eye of the Lord. You are child of God. You are chosen to be loved, to used by the Lord, to have dominion, to have power, the love. Kailangan mong itaas yung value ng fear of the Lord and obedient. Magkaroon ka ng humility sa harap ng Panginoon para maranasan natin po yung kasaganahan and blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin because we are not cursed anymore. Kung ikaw ay binless ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, no one can curse you. Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We are so honored to be chosen. Thank you, Father, for choosing us, Panginoon, na mapagpala ng salitang ito. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, that we cannot curse by anyone, Lord God. At hindi mo rin papabayaan na magalaw nila ang aming ground dahil we are blessed. At saan man kami nakatungtong, it will be blessed, Lord. Because we are your child. Meron kaming kapangyarihan, Panginoon, na apawiin ang lahat at i-command ang lahat. Dahil we are chosen. At hindi biro, Panginoon, ang aming tinanggap na haing banal. And we are born from above, Panginoon. Maunawaan-nawa namin, Ama, kung ano kami sa harapan mo at kung ano yung ipinagkakaloob mo sa amin upang hindi kami malinlang, Panginoon, ng mga bagay dito sa mundo. Na tinatouch kami ng kaaway na hindi siya dapat nagwawagi. Dahil lang sa kakulangan namin ng karunungan at kaalaman, bigyan mo kami ng wisdom at kasipagan na saliksikin kung sino ka at ano kami sa iyo. Panginoon, upang hindi kami madaya, upang hindi kami malinlang, upang hindi kami, Panginoon, mabahiran ng kahit konting dumi, Panginoon. Turuan mo kaming paano ingatan yung puting damit namin. Tulungan mo kami, Ama. Kaya maraming salamat po, Panginoon, for we are new creation. For we are new, Panginoon. We are born again because of you. Thank you, Jesus. Salamat sa bugtong na anak, Panginoon. Salamat sa dugo mong makapangyarihan, Ama. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory po.